Kaibigan, can I pray for you today? Lalo na kung may sakit ka. Maybe nasa hospital ka, or nasa bahay ka man, or may mga bagay ka na ginugo through sa buhay mo na hindi mo na maintindihan. Don't give up. Nandito siya ngayon para sa iyo. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Lord. Don't give up. But before that, punta muna tayo sa word ni Jesus Christ sa Bible para magkaroon ka ng faith to receive yung promise niya na healing para sa iyo. Sa Matthew 8:14-16, masok daw si Jesus sa bahay ni Peter. And yung mother-in-law ni Peter may sakit ng lagnat. And then Jesus, hinawakan niya yung kamay niya at umalis yung fever. Makikita natin na yung sakit hindi nakikipag-away kay Jesus. Once nandyan yung presence ni Jesus, immediately yung sakit lalayas. Kung bubuksan mo yung ilaw, nakikipag-away ba yung darkness? Nakikipag-away ba yung dilim sa light? No? When you turn on the light, immediately ang darkness mawawala. The same din yan kapag yung presence ni Jesus Christ nandyan sa buhay mo, hindi nakikipag-away ang sakit, hindi nakikipag-away ang depression, hindi nakikipag-away kung ano man yung mga battle mo sa mind, physically, emotionally, mentally, hindi. Once nandyan yung presence ni Jesus Christ, it's like a light. And maybe tinatanong mo, I'm still battling. Yan ang dahilan na kailangan parati mong marinig yung words ni Lord para yung faith mo mag-grow. And the more yung faith mo mag-grow, the more mo makikita, mapa-physical man, mapa-mental man, mapa-emotional man, kahit ano pa yan, hindi ganun ka-difficult in the presence of Jesus Christ. Marami pinadala na may sakit ni Jesus Christ. Pinadala na mga sinaniban ng demonyo. Jesus cast out maraming masasamang spirito doon sa mga tao na yon with a word. Grabe, isang word lang dito. And healed all who were sick. And I remember yung demon-possessed man. Thousands of demons ang sumani doon. Sabi lang ni Lord, go. Isang word lang, go. Ganun ka-powerful ang words ni Jesus. Spirit of demons, line up siya sa sakit. Sicknesses does not come from God. It comes from the devil. Maybe you're looking sa faith mo. It's not about your faith. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but Christ lives in me. Once si Jesus nasa buhay mo na, once in-anchor mo na yung faith mo kay Jesus, it is no longer you, pero yung bagong ikaw na si Jesus sa buhay mo. I live by the faith of the Son of God. Faith of the Son of God. Faith is like a net. The more mo grow yung faith mo, the more you will catch yung mga promises ni Lord sa buhay mo. Maybe nasa hospital ka ngayon, maybe nasa bahay na may sakit ngayon. The Spirit of Jesus is there with you. I pray in the mighty name of Jesus for healing. If pwede mong i-stretch yung kamay mo dito sa screen ko, gawin mo kapatid. And receive the healing of Jesus right now. Ang healing ni Lord, hindi mahirap kunin. Ang healing ni Lord, powerful at effective. Be healed in the mighty name of Jesus. Sa ulo mo hanggang sa paa mo, I pray lahat ng mga sakit, iwanan ka in the mighty name of Jesus. Sa presensya ni Jesus, walang mag-sustain na sakit sa katawan ni lahat ng organs mo mag-function, yung buto mo, yung kidneys mo, yung heart mo, yung brain mo, yung lungs mo, muscles mo, yung nervous system mo, lahat ng systems, organs, katawan mo, magfa-function, magwo-work kung paano dinesign sila ni Lord in the mighty name of Jesus. Depression or panic attacks or mga takot na bumabalot sa mind mo, kung ano pa man yan, kasinungalingan, hindi yan ikaw. Yan ay mga boses sa devil, hindi magagandang spirito na iwanan ka ngayon, kinukuman ko umalis sa buhay mo in the mighty name of Jesus. Amen. Na-bless ka sa video na to at merong taong kailangan ito, i-share mo lang dun sa kanya. Kaibigan, sa Sunday Yasin ba tayo? Ibibigay si Lord sa iyo.